Hindi ko na kayang itago. Ikaw ang araw sa bawat umaga ko. Ang pagtatapat ng pag-ibig ni Tristan sa asawa. Sagutin kaya ng dalaga? Samahan niyo kong alamin ang nakakakilig na tagpo ng buhay mag-asawa nila. Tristan's POV. Muli akong umupo sa leather chair habang inilapag naman ang folder sa table. Nagsimula akong mag-type sa keyboard ng computer sa aking harapan upang sagutin ang mga emails ng aming mga kliyente, investors at buyers. Matapos pinag-aralan ko ang ilang files. After turning the next page of the file, a knock came to my door. "Come in," sabi ko. Binuksan naman ng bahagya ni Sandy ang pintuan at sumungo doon. "Boss, our clients are here," anunsyo niya. "Okay, thank you." Tiniklop ko na ang folder. "Please tell them I'll be there in a minute." Iniwan na ako nito habang kinuha ko naman ang suit ko na nakasukbit sa swivel chair. Sinuot ko yon at ibinutones. Iniabot ko ang white folder sa mesa at naglalaman niya ng mga profiles and information ng aking mga kliyente para sa araw na yon. Nakaprint din doon ang mga larawan ng mga ito. Kailangan ko yon dahil kailangan kong makasigurado sa kung sino ang aking makakasosyo sa trabaho and to make sure there were no scams. Pera ang bumubuhay sa negosyo and I don't want to put my money to waste, not to some manipulative liars. Hanggang sa dumakong paningin ko sa huling pahina. Larawan yon ni Alice Del Socorro. She looked sophisticated as ever at isang katok muli ang umagaw ng atensyon ko. "Sir, pinapa-inform po nila if ready na daw po kayo and Mr. Arnold Ruiz is at the lobby looking for you." Tumango ako. "Tell him that we will talk tomorrow. I am quite busy right now." Tinunton ng aking mga paa ang conference room habang nasa likod ko naman ang aking assistant. Nakipagkamay ako sa mga kliyente sa loob bago ko diniretso ang head chair bilang CEO. My eyes roamed to the people around the room. Ang kliyente kong si Mr. Brandon Del Socorro, katabi ang kanyang unika iha na kanina pa nakatitig sa akin. "I'm Alice Del Socorro." She stretched her arms to me. Bagyang tumaas ang kilay ko. Pinapalabas pa ata ng babaeng to na hindi niya ako kilala, na itong unang pagkakataon na makikita kami. My muscles flexed at the sound of her voice. Kung tutuusin lang, ayokong makipagkamay sa kanya, subalit kailangan ko yon dahil ayokong mawala ang business deal na ito. Matapos makipagkita ni Alice, sumunod naman ang dalawa pang kliyente. "Shall we start?" Sabi ko upang magsimula na ang meeting. They all looked at me and they nodded approving. Inayos ni Alice ang PowerPoint presentation and explained some basis items regardless of business. I kept my gaze on the presentation but she paused a moment to look at me before turning her head and look at the PowerPoint. This meeting becoming boring after a while. Ilang sandali lang natapos itong presentation bago bumalik sa upuan nito sa tabi ng ama. Ngumiti ito sa akin, making her eyes lock with me. I tilted my head upang umiwas ng tingin dito. She's kinda throwing me her flirtatious gaze. "Kamusta ka na, Tristan?" Aniya matapos namin maklose ang deal ng mga kliyente. Nakalabas na rin ang mga to at tayong kami na lang dalawa ang naiwan sa loob ng conference room. "I'm good," tinatamad kong sagot. Dumako naman ang paningin niya sa suot kong singsing. "So, you're really married?" May pait sa tinig ng boses nito. "Oo, and she's a wonderful wife?" Humalukip-kip naman si Alice. "Well, good luck to the both of you. At pakikamusta mo na lang ako kay Sam?" Iniwan ko siya sa loob ng conference room. Humakbang ako patungo elevator and pressed the ground floor button at nasa basement na ako ng building upang tungunin ang Ferrari ko. Sumandal ako sa upuan ng sasakyan pagkatapos. Alice Del Socorro never liked me in a romantic way. She only pretends to love me because I was rich. That's why our relationship ends in a very short time. Natigil ako sa pagpanhik sa hagdan nang marinig ko ang malulutong na halakak ni Lara sa kusina. Ngumiti ako. Pumanhik ako pababa upang diretsohin ang kusina. Subalit ang ngiting iyon, pumukaw ng masilayan ko si Sam na abala sa pagkain habang pinapanood nito ang aking asawa sa pagkukwento. Pakiramdam ko, may pasan akong mabigat sa aking balikat nang makita ko ang dalawa. Oo, nagsiselos ako. Selos na selos. Bigla akong pumasok sa loob. Walang ano-ano ay inagaw ko ang pinggan kay Sam at kinain ng laman noon. Kapwa na paawang ang bibig ng dalawa dahil sa ginawa ko, pero wala akong pakialam kung ano mang iisipin nila sa akin.
Kung gutom ka, ipagluluto na lang kita. Hindi mo kailangan na agawan ng kapatid mo, reklamo ni Lara. Matalim na titigan ko ang aking asawa. Ito ang gusto ko. Ayoko ng iba, ito lang. Nagtaas ng kilay si Lara matapos marinig ang pagsigaw ko. Hindi mo naman kailangan sumigaw, Tristan. Umirap ako, habang mabilis ang ginagawa kong pagsubo. Nasa kalagitnaan na ako ngayon ng pagkain nang biglang tumayo si Sam. Yumuko to sa akin bago to nagsalita. Aalis na ako, boss. Tango lamang ang sinagot ko. Nang nawala na si Sam sa paningin namin, kinuha yung pagkakataon ni Lara upang mabatukan ako. Napakasama talaga ng babaeng to. Humanda ka sa akin, Lara. Wika ko sa sarili. Lara's POV. Ilang sandali ang nakalipas, na-realize ko, kakaiba ang titig ni Tristan sa akin. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Ang tanging kong iniisip ay ang kaalaman na hindi iyon maganda. Umiling ako na makita siyang halos mapunit na ang labi sa pagkakangisi. Tumango ako sa aking sarili. Confirmed, may iniisip itong hindi maganda. Nagsalita siya sa nabasag ang titigan naming dalawa. Ipagtimpla mo ako ng kape, aniya. Umawi ako. Ano? Tanghaling tapat magkakape ka? Tumango siya. Napabuga na lang ako ng hangin nang magsimula akong magtimpla ng kape. Nang matapos ko yung timplahin, nilapag ko yon sa lamesa. Nakakaisang higop pa lang ito nang muli itong magsalita. Magtimpla ka ulit. Ayoko to, masyadong mapait. Malamang, kape yan eh, reklamo ko. Akin at lalagyan ko na lang ng creamer. No, gusto ko yung bagong timpla. Pinagdikit kong maigi ang mga labi ko nang sa gayon di na ako magsalita pa. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang arte mo naman, nakakaisang higop ka pa lang naman ah. Make me a new one. Dali na. Tumayo na lang ako. Nagsimula ako magtimpla ulit ng kape. Nilagyan ko yun ng creamer at saka iniabot sa kanya. Ininom naman yon ni Tristan, subalit iniabot na naman niya yung tasa sa akin. I want a sweet one. Ipagtimpla mo ko ulit. Gusto ko yung bagong timpla. Ano? Wala ka pang inuubos sa tinitimpla ko eh, angal ko. Pinagtasan lang niya ako ng kilay. Napapadyak ako na magsimula muling magtimpla. This time, tinadtad ko na yon ng asukal. Sweet pa lang gusto niya ha? Pues bibigyan ko yon ng pinakamatamis na kape sa buong mundo. Tumawa ako ng malakas na ibuga ni Tristan ang laman ng tasa. Puti nga sa kanya, lakas makapag-utos eh. Tumaas naman ang sulok ng labi nito nang titigan ako ng matalim. He was staring at me with practically, like he was staring right through me straight into my soul. His dark and deep eyes were unfathomable as he looked at me. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin matapos niyang mailapag ang tasa sa mesa. Pinakatitigan niya ako, reflecting the unusual emotion I had seen earlier. Tristan's stare intensified as he took a couple steps closer. He has that kind of face that stops me in my trails. Umangat ang kanyang labi, nagtaas ng kilay. Napaupo ako ng bahagya sa mesa. Bahagya pa akong napaatras dahil sa sobrang lapit niya sa akin. Makailang ulit akong humarap at lumunok. Sari-saring emosyon ang naglalaro sa sistema ko at pinagkasya yon sa mundi kong katawan. Hindi ko alam kung magrereklamo ba ang puso ko o maghuhurumintado ba iyon dahil sa sobrang kaba ko. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng heart attack sa ginawa niya na paglapit sa akin. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang pag-igting ng aking mga bagang. Huwag mo akong subukan, Lara. Ano na naman ba ang ginawa ko? Nalilito kong tanong. Nagawa nitong lumayo sa akin. Doon ko lang muling nabawi ang hininga ko. Gayon pa man, hindi rin nagawang huminahon ng puso ko. Hindi pa nga nakakabawi ang sarili ko sa mga nangyari kanina na ipatawag ako ni Tristan sa study room nito. Grabe, pagod na pagod ako. Tagaktak ang pawis ko. Kanina pa ako pakilos-kilos sa mansyon na to. Daig ko pa si Cinderella na pinapahirapan ng stepmother. Wala tong inatupag kung hindi ang umupo lang habang utos dito, utos doon ang ginagawa. Pagkabukas ko pa lang ng pintuan, nang gagalitin ang aking mga ngipin nang mabungaran ko ang magkalat na crumpled paper sa sahig. Inirapan ko muna ang magaling kong asawa upang iparamdam sa kanya ang pagkainis ko bago ko sinimulang pulutin ang kalat at inilagay iyon sa trash bin. Nang nakapaglinis na ako, nagmamop na ako.
All settled na sana, kaso paglingon ko nagkalat na naman si Tristan. Ang lalaking to, nagawa pang gumawa ng eroplanong papel at ipalipad sa direksyon ko. Nang balingan ko siya, nakangisi siya sa akin. Agad tong umilag nang ibato ko sa kanya ang crumpled paper. Kainis ka talaga, Tristan. Ayoko sanang mainis, subalit galit ang kumukontrol sa akin. Halos mamula ako sa sobrang inis habang minumura ko siya. Pinagbabato ko ang lahat ng kinalat niya sa kanya at halos mangiyak na ako nung makitang makailang ulit itong nakalihis. Ang tindi ng nagpapakahawa ko sa map dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko. Humalakhak pa ito nang tumakbo papalayo habang walang humpay ko siyang hinahabol. Batid ko na napaka-childish ng ginagawa namin, pero masisisi niya ba ang babaeng galit? Why so childish, Tristan? I will hurt you kapag mahuli kita. Tandaan mo yan, sigaw ko. Natigil lamang ang paghahabol sa pasaway kong asawa nang marinig ang bungis-ngis ng mga maid at ilang men in black na naka-witness ng habulan namin. Kaya naman tumikim ako upang ayusin ang aking sarili. Kinalma ko ang aking sarili. Wala akong magawa kundi ang umupo sa sofa habang nakapangalumbaba. Dumating siya na may dalang botelya ng malamig na mineral water tsaka inabot yon sa akin bago umupo sa tabi ko. Naniningkit ang mga mata nito na tiningnan siya. May kinain ka bang masama kaya bigla kang nagkaganito? Tanong ko. Kumunot ang noo niya at saka ngumiti. Yung niluto mo lang naman kasi ang pagkaing sumisira sa tiyan ko. Inabol ko yung mineral water sa kamay niya. Agad na din yung binuksan at ininom. Patakbo akong tumayo at saka siya inirapan. Ayaw kitang makita. Agad ko yon binuksan at ininom. Padabag akong tumayo. Huwag kang magpapakita sa akin. Teka! Naging malumanay niyang sabi nang kunin niya ang kamay ko. Bitawan mo ko. Sorry. Aniya ni Tristan. Hindi ako kumibo. Nanatili lang akong tulala. Sorry. Ulit niya. Pinagmasdan ko ng mabuti ang bawat paggalaw ng kanyang mga panga, ang paglalim ng kanyang mga mata at ang paggalaw ng kanyang mga labi. Hindi ako kumibo, nanatili lamang ako natulala. Basta na lang niya akong kinulong sa mga bisig niya. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagsinghap, kilig at ngiti ng mga tao na nakasaksi sa ginawa ni Tristan. Tristan? Pabulong kong sabi habang dinadama ang bisig niya sa likod ko. Manhid ka talaga, wifey. Can't you get it? I like you, Lara. No, I love you. Bakit hindi mo nakikita yon? Lara's POV. Nakagat ko ang labi ko. May kung ano sa tiyan ko na kumikiliti sa akin. Hindi ako makapagsalita, para bang nanunuyong aking lamunan. Parang ang kalabog ng puso ko ay doble. Hindi ko inaasahan ang mga lumabas sa bibig ng lalaking matamang nakatitig sa akin. Ang pagsusumamo ng kanyang mga mata ang lalo pang nagpangatog sa aking tuhod. Hindi ko alam kung anong tamang emosyon ang dapat na gumuhit sa mukha ko. Dapat ba na manatili akong nakatitig lamang sa asawa ko? Hindi ka naman nahihibang. You are just too stubborn at manhid. If liking you is a crime, then I'm willing to be a criminal. I will wholeheartedly accept my crime. Ang tinig ng boses niya ay malalim, malambing, carrying the air of confidence, or should we call it arrogance. He made a face. Nakakatawa, hindi ba? At itong naghamok ng falling game pero ako itong natalo. Natutuwa ako kapag namumula ka. You're always pretty but now you're scary beautiful. I knew it. Namumula nga ako. I was really dying because my heart is beating so loudly. Nararamdaman ko ang sariling nahuhulog sa isang magic spell na ang lalaking to ang lihim na nakagagawa. Hindi ko ma-specify kung ano at bakit siya nagiging intriguing para sa akin, but I know I was hooked. Nagyuko ako ng ulo. Paano ko ba siya haharapin? Naiinis ako sa sarili ko dahil napakasinungaling ko. Tama nga ang sinabi niya sa akin noon. Iba ang sinasabi ng bibig ko sa aking kinikilos. I am a big liar, a denial queen. I was pretty devastated about everything he said. Everything without you is torture to me. Ang mawala ka hindi ko kakayanin. Mahal kita, Lara. Mahal na mahal. At pakiramdam ko nalulunod ako sa damdaming yon. Sobra kitang mahal.
My heart speed reached to 1000 mph as I tried to calm myself down. I love you, Lara. Tumigil si Tristan at tumitig sa akin. Humakbang siya papalapit sa akin. Unti-unti akong nag-aangat ng ulo sa kanya. Nang magsalubong aming paningin, ay mas lalo pang naghuhurumentado ang sistema ko and I can't control it. Napakataksil talaga ng katawan ko. Talagang nasurpresa ako sa bigla niyang pagtatapat ng kanyang nararamdaman para sa akin. Hindi ko inaasahan kaya naman kinakabahan ako ng husto. Nagtindigan din ang aking mga balahibo. Lara, ha? Pagmamaang-maangan ko. Pinagpapawisan ako kahit malamig sa loob. Hindi kaya gutom ka lang? Baka kulang yung kinain mo, magluluto ako ulit. Tumayo ako ng tuwid nang kuhanin kong muli ang chopping board nang bigla ulit tong magsalita dahilan upang di ako makagalaw. Hindi ako naniniwala sa mga fairy tales but I want to experience the happily ever after. I wanted to create a story of our own at sa story na yon ikaw ang leading lady. Nag-iinit ang pisngi ko dahil hindi ko yon kinaya. Ang bawat sinasabi ni Tristan talagang tumatago sa puso ko. Gumagapang kaba sa aking katawan at hindi ko magawang sisihan ang katawan ko na magkaganoon sapagkat 21 pa lamang ako at sa edad na yon hindi pa ako nagkaroon ng nobyo dahil ikinulong ko ang aking sarili sa pagkakayod para sa pamilya. Oo, wala pa akong nakarelasyon. Hindi pa nga ako nagkanobyo agad namang nagkaroon ng asawa kaya ang emosyon na ito ay bago ang lahat sa akin. Nakakainis mang aminin pero si Tristan na nakauna sa lahat sa akin. Binitawan ko ang chopping board at tumakbang papalayo. Parang mawawala ang kaluluwa ko sa aking katawan. Idagdag pa ang tindi ng langit-ngit ng ingay sa puso ko. Hindi ko na mapigilan pa ang pagsinghap na kumakawala sa bibig ko nang humakbang ito papalapit sa akin. Magnet ba ito? Ang hilig dumikit sa akin eh. His head is a couple of inches above her own. Kinailangan ko pa tuloy na itaas ang aking mukha para lamang mapagmasdan ang mukha niya. Then, I take a few backward para naman mapalayo ng kaunti ang aming distansya sa isa't isa. Hindi naman ako tinatantanan ni Tristan bagkos lumapit pa siya. Humakbang ako paatras nang muli lumapit si Tristan. Wait, huminto ako. I need to collect myself. Kahit tumakbo ka pa, hahabulin lang din kita, Lara. Kapag nagtago ka, hahanapin kita. Kahit saan ka pumunta, I will be your shadow. Seryosong saan nito. Nawawalan ako ng oxygen sa ginagawa mo eh. Hindi na ako makahinga if you're standing 2 inches away. At bakit ganun na lamang nararamdaman mo? Tawag niya habang umisot pang muli upang mapalapit sa katawan ko. Dumaos-dos ang isa niyang braso sa bewang ko, pulling me closer to him. Bakit ka nagkakaganyan if I am too close with you? Tingnan mo ko and tell me the reasons why, Lara. Ang boses niya ay malumanay nang tanungin niya ang mga yon sa akin. Nanatili ang titig ko sa kanya. Mahal niya ako? Hindi ko lubos akalain na si Tristan Lazaro ay magtatapat at magsasabing mahal niya ako. Wala akong nasabi. Para akong napipi. Masyado akong nilamon ng aking emosyon. Natatakot ako na baka kung ano-ano lang ang mamutawi sa bibig ko. Na-memorize ko na nga yata bawat kurba ng mukha niya, ang tangos ng ilong niya, ang mapupungay niyang mga mata dahil sa tagal ng pagkakatitig sa kanya. But I admit, I have to memorize every curves of his face that I wanted to know everything about him. Hindi ngiti ang ginanti niya sa akin kundi ngisi ng maglaon. Nakagat ko ang ibabang labi ko as he gazes my eyes over his beautiful face, my eyes wide and unblinking. I held a grasp in my throat. This man is so persistent and determined for his own good. He suddenly cupped my face in his hands, making me look at him. Nakulong ako sa malalalim niyang titig. Hindi ko na nakakayanan pa ang moment na ito. It was making her heart flutter and go crazy. Sa tiyan ko ang mga paru-paro, hindi mapakali. Dumoble sila at nag-multiply at nag-stampede na yata. And soon those butterflies turned into fireworks. He stole a piece of my heart and he won't give it back. Kusang dumapo ang kamay ko sa tapat ng puso niya. Nararamdaman ng palad ko ang pagragasa ng puso niya. Even if I tried harder to resist and control, my emotions would just flood out. Inaplos niya ang labi ko habang ang mga mata doon nakatuon.
Ang puso ko naman patuloy na kumakabog. Hindi ko na kinaya pa nang idikit niya ang kanyang noo sa akin. Mahal kita, Lara. I love you since that day, since every day. I love you that it hurts when I'm begging for your love. I know we're bound, we're over an agreement, pero anong magagawa ko? Talong-talo na ako. Game over. You win my heart. Can you say that you love me even if it's a lie? Nasusuffocate na ako sa sobrang lapit ni Tristan at sobra na akong natatakot dahil bumibigay na ang puso ko kapag nagpatuloy pa ito. Parang may pumiga sa puso ko nang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya. Hindi ko lubos akalain ng isang mafia na gaya ni Tristan ay manglilimos ng alok ng pagmamahal nito, ng pagtingin at pag-ibig. Tanggapin kaya ni Lara ang alok na pagmamahal ni Tristan? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!